Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mirna. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Naglalakad sa daanan ang matandang si Mang Lucio. Malakas ang buhos ng ulan at halos hindi maaninag ang daanan. Ang tanging dalang ilaw ay nagmumula sa andap-andap na sulo. Isang kilalang manggagamot sa bayan ang matanda. Siya mismo ang nagpupunta sa tahanan ng mga pasyente upang manggamot. Sa kalagitnaan ng paglalakad, may narinig siyang iyak ng sanggol. Inakala ng matanda na dahil ito sa malakas na hangin. Ngunit habang tumatagal, tila papalapit siya sa pinanggagalingan ng iyak. Hanggang sa parang nasa harapan niya ito. Gamit ang mahinang liwanag ng sulo, sinipat ng matanda ang paligid hanggang sa madako ang tingin sa isang puting bagay. Nakita niyang gumagalaw, kaya marahan niyang nilapitan ang bagay na yon at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang sanggol na nakabalot sa puting lampin. Mabaging langit. Sino kayang walang pusong ina ang nag-iwan sa anak niya sa lugar na ito? Kawawa ka naman. Halika na, iuuwi na lang kita. Wika ni Mang Nasyo habang binubuhat ang sanggol. Dinala niya sa tahanan. Kumuha ng mga tayong damit. Binalot ang katawan nito upang hindi lamigin. At dahil wala pang alam sa pag-aalaga ng sanggol, humingi ito ng tulong sa kapitbahay na si Mirna. Nagulat ang dalaga dahil biglang may kumatok sa pintuan habang naghahanda na itong matulog. Nang buksan niya ang pintuan, tumambad si Mang Lucio na may kalong na sanggol. Magandang gabi, Mang Nasyo. Gabing-gabi na po ah. Ang lakas pa ng ulan. Saan po galing yung sanggol na yan? Wika ni Mirna. Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo. Napulot ko ang batang to sa tabi ng daanan. Hindi ko alam kung sino nag-iwan sa kanya. Naawa ako kaya dinala ko pa uwi. Naku, mukhang kakasilang pa lang ng batang to ah. Ang totoo, sariwa pa nga ang puso niya. Hindi ko alam kung anong ipapainom Kanina pa siya iyak ng iyak. Parang nagugutom na yata. Tamang-tama po, Manong. Kaninang hapon po bumili ko ng batas ng kalabaw. Sandali lang po ah. Ilalaga ko lang para mamatay ang mga duming nakahalo. Tumuloy po muna kayo, malamig dyan sa labas. Maraming salamat, Mirna. Pasensya na sa abala. Wala na kasi kung alam na hihingian ng tulong. Wala pong problema yun. Buti nga po may natira akong gatas May naiwan pang bote yung kapatid ko. Ito muna yung gagamitin natin para mapainom siya. At saka para hindi po malipasan ng gutom. Paggawa ng keso ang kinabubuhay ni Mirna. Ang mga kapatid ay maagang nagsipag-asawa. Wala na ang mga magulang, kaya mag-isang naninirahan sa kanilang tahanan. Magkalapit lang ang bahay nila Mang Nasyo, kaya silang dalawa lang ang nagdadamayan sa tuwing kailangan ng tulong ng isa't isa. Mabait at maasikaso si Mirna. Itinuring nitong pangalawang ama ang matanda dahil simula nang iwanan ito ng mga magulang at mga kapatid. Si Mang Nasyo na ang tumingin sa kanya. Nang mga sumunod na araw, sinubukang hanapin ni Mang Nasyo ang magulang ng sanggol. Kaso nga lang nabigo ito. Ano po, Tatang? Nahanap niyo na po ba yung mga magulang ng sanggol? Hindi pa, Mirna Mukhang malabo na natin siya makita. Ano pong balak niyo sa batang yan? Siguro papalakihin ko na lang ang batag to. Total, wala naman akong kasama sa buhay Ano po yung ipapangalan niyo sa kanya? Tatawagin ko siyang Miguel. Masaya si Mang Nasyo.
dahil sa hindi inaasahang himala. Ngunit lingid sa kalaman nito na hindi lang basta sanggol ang napulot. Natuklasan nito makalipas ang 12 taon. Miguel, halika nga dito anak. Tulungan mo kung ipasok yung mga sinibak na kahoy. Baka butan tayo ng ulan. Opo, Tatay Nasyo. Nandiyan na po. Lumaking matulungin at mabait si Miguel. Naaasahan na ito ni Mang Nasyo sa gawaing bahay, gaya ng pagsasaing at pagluluto ng ulam. Dahil dito, natuklasan ng matanda ang kakaibang kakayahan ng paslit. Minsan habang nagpapakulo ng tubig para sa kakataying manok, aksidente niyang natabig ang kaldero. Tumapon sa paa ang kumukulong tubig. Nataranta ang matanda dahil alam niya na malalapnos ang balat ni Miguel. Ngunit nang tignan niya ito, tila walang nangyari. Hindi man lang umiyak ang paslit. Naku Miguel, bilisan mo. Buhusan natin ng malamig na tubig ang paa mo para hindi malapnos ang balat. Po, wala naman po akong nararamdamang sakit, Lolo. Bakit po ba kayo natataranta? Ano ka mo? Hindi ka nakakaramdam ng sakit. Pero kahit na, malalapnos ang balat mo, kaya amin na, ibabad natin sa malamig na tubig. Nagawa itong agapan. Hindi natuklap ang balat ng paslit. Ngunit dahil sa paso ay namaga ito. Ang ipinagtataka ni Mang Nasyo, ni minsan hindi uminda ng sakit si Miguel. Hindi lang ito ang naging karanasan ni Mang Nasyo. Minsan habang nagsisibak ng kahoy, napalo ng paslit ang sanga ng sinisibak sa maling direksyon. Dahilan para tumalsik ito pa itaas at tumama sa kanyang ulo. Mabilis na dumugo ang sugat, ngunit parang baliwala lang ito sa kanya. Dito na napatunayan ng matanda na hindi talaga nakakaramdam ng sakit si Miguel. Talaga bang hindi ka nakakaramdam ng sakit? O baka naman tinatago mo lang dahil natatakot kang mapagalitan? Po, bakit ko naman po itatago kung masasaktan ako? Kung sa bagay, oo nga naman. Ay nako, pero Miguel wag na wag mong sasaktan ang sarili mo. Dahil kahit hindi ka nakakaramdam ng sakit, maaari mo pa rin kamatayang malalang pinsala. Opo, Tatang, wag po kayo mag-alala. Hindi ko gagawin yun. Dahil sa natuklasan, napaisip ng gusto si Mang Nasyo kung paanong nangyari ang bagay na yon sa paslit. Wala siyang makitang dahilan para magkaroon ng kakaibang kakayahan si Miguel dahil siya mismo ang nagpalaki dito. Inisip ng matanda kung paano niyang poproteksyonan si Miguel laban sa hindi sinasadyang sakuna na maaaring maglagay sa kanya sa peligro. Hanggang pagsapit ng gabi, kakarating lang ng matanda galing sa gamutan. Direkta itong pumasok sa kanyang silid upang maglagay ng alay sa altar. Napansin niya ang isang medalyon. Naalala niya na ang medalyon na ito nagbibigay ng kabal at proteksyon. Dali-dali niya itong kinuha. Pinuntahan sa kwarto ni Miguel. Gising pa ang paslit, kaya naupo ito sa tabi ng higaan at kinausap. Miguel, isuot mo ang medalyon na ito. Magbibigay ng malakas sa proteksyon ng gamit na yan. Kaya wag na wag mong tatanggalin. Eto madasal. Basahin mong mabuti. Kabisaduhin. Ilang katagalang yan. Kaya madali lang basahin at makabisa. Santi Infini. Ano? Hindi ko po mabasa ng maayos. Santi Infinitum. Miguel, isa yan sa 10 medalyon ng Infinito de Deus. Malakas ang gamit na yan. Kaya wag na wag mong iwawala.
Hindi lang kabalang kayang ibigay ng medalyon. Kaya kang bigyan ng lakas ng pangangatawan at depensa sa masasamang tangka. Kabal. Ano po yun? Ang kabal. Isang uri ng kakayahan na hindi tabla ng kahit anong uri ng sandata o kahit anong uri ng bagay. Hindi kayang sugatan ng balat mo. Talaga, Tatang? Ayos, salamat po ah. Pag-aaralan ko po ng mabuti. Ingatan ko po to dahil galing po sa inyo eh. Oo, galing sa akin yan. Pero nagbibigay ng kapangyarihan sa medalyon ay ang Diyos na siyang tagapagligtas ng lahat. Kaya sa Kanya ka dapat magpasalamat. Naiintindihan ko po, Tatang. Salamat pa din po sa inyo. O siya, sige na. Matulog ka na. Kinabukasan, maagang pumasok sa paaralan si Miguel. Naiwang mag-isa ang matanda. Wala itong pasyente. Naisipan niyang gumawa ng mga haplas at pangontra. Maya-maya ay dumating si Mirna. May dalang bagong gawang kesong puti. Pumasok na po ba si Miguel? May ipapabaon sana ako sa kanya eh. Ay naku, kakalis lang. Hayaan mo, ipapamerienda ko na lang sa kanya mamaya. Sige po. Pero kumusta naman po siya? Hindi ba matigas ang ulo? Hindi naman. Ang totoo, masunurin nga eh. Saka napakabait. Ewan ko ba kung anong klase ng tawang nag-iwan sa kanya. Hindi naisip na ganito kabait niyang si Miguel. Walang pusong nanay ng batang yun. Kung hindi dahil sa inyo, malamang hindi niya na nasilayan yung ganda ng buhay. Kagustuhan ng Diyos ang nangyari sa kanya. Magugulat ka, Mirna, dahil may kakaibang kakayahan si Miguel. Hindi ko inaasahan na tataglayin niya ito. Ano naman po yun? Hindi nakakaramdam ng sakit ang batang yon. Idagdag mo pa, napakabilis ng paghilom ng mga sugat niyang natatamo tuwing nadidisgrasya. Sa inyo po lumaki si Miguel at manggagamot po kayo. Hindi niyo po ba siya tinuruan ng mga orasyon o ritual? Hindi, Mirna eh. Wala akong itinuro sa batang yon. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may ganun siyang kakayahan. Hindi kaya isang bertude si Miguel? Ano pong ibig sabihin nun? Ang mga bertudes ay taong may likas na kakayahan na pagalingin ang sarili o hindi naman kaya magpagana ng mga dasal maging ng mga orasyon. Kahit wala itong kaalaman sa mga dasal, nagagawa niya itong gamitin nang walang kahirap-hirap. Binigyan ko siya ng medalyon at mga dasal para subukan kung tama ba ang hinala ko. Hindi po ba mapanganib sa kanya ang ganun? Bata pa po si Miguel, Tatang. Hindi mapanganib ang dasal na ibinigay ko sa kanya. Pangdepensa lang. Magiging mapanganib lang ang isang orasyon kapag ginamit mo ito sa hindi maganda. Ganun po ba? Sana lang hindi gamitin ni Miguel sa masamang mga binigay niyo. O siya, mauna na po ako ha. Dadaling ko pa po sa bayan yung mga nagawa kong keso eh. Matapos ang pag-uusap, nagpunta sa bayan si Mirna para ihatid sa mga suki ang mga panindang keso. Hindi sinasadya na pagdiskita nito ng mga kalalakihang nag-iinuman sa tabing daan. Saktong napadaan si Miguel. Kagad nakita ang nangyayari. Dali-daling tumakbo ang paslit upang saklolohan ang dalaga. Ngunit bago pa man ito sumugod, naalala niya ang sinabi ni Mang Nasyo. Kinuha nito ang kaperasong papel na may lamang dasal at ang medalyong nakapaloob sa kanyang damit. Inusal ng marahan ang mga orasyon. Inipito sa gamit. Muling inilagay sa loob ng damit. Tumuloy sa pagtulong kay Mirna. Hoy kayo dyan! Bitawan niyo si Ate Mirna! Nagulat ang mga lalaki nang marinig ang boses ni Miguel. Nagtawanan pa ang mga ito
nilapitan ang bata. At ano naman ang gagawin mo kung sakaling ayaw naming gawin yung sinabi mo, ha? Ulubong! Malilintikan kayo sa akin. Miguel, huwag ka na makialam, umalis ka na. Delikado ang mga taong to. Hindi ate. Sila ang malalagay sa delikado kapag hindi ka nila binitawan. Huwag nang matigas ang ulo, Miguel. Umuwi ka na. Mapapahamak ka lang. Tama ang sinabi ng magandang dalagang to. Umuwi ka na. Ipaubaya mo na siya sa amin. Pasensyahan tayo, binalaan ko kayo ha. Pero hindi niyo ako pinakinggan. Naglakad ang binata papunta sa kinaroroonan ni Mirna. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ang kamay ng lalaki na may hawak sa dalaga. Nagulat ito. Napakalakas ng pagkakahawak ni Miguel. Hindi pangkaraniwang ang lakas para sa isang paslit. Napalod ang lalaki dahil sa sakit. Maging si Mirna ay nagulat sa ipinapakita ni Miguel. Maswerte at nakita sila ng mga pulis. Kaya dali-daling sinita ang mga ito. Nagtakbuhan ng mga kalalakian. Naiwan si Mirna at Miguel. Halika na, Miguel, umuwi na tayo. Baka bumalik pa yung mga lalaking yun eh. Dali-daling hinila ni Mirna ang kamay ng binata pauwi. Pagdating sa tahanan ni Mang Nasyo, nagsumbong ang dalaga. Tama po kayo. May kakaiba nga kay Miguel. Kanina po sa bayan, pinagdiskitaan ako ng mga kalalakian eh. Napadaan siya at maniwala po kayo o hindi manong. Binalian niya ng kamay yung isa sa mga lalaki. Anong sinabi mo? Binalian ni Miguel ng kamay ang isa sa mga lalaki. Sigurado ka ba, Berna? Hindi po ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko po eh kung paanong pinilipit ni Miguel yung kamay ng lalaki. Imposible. Hindi ko naman siya tinuruan ng mga dasal pampalakas eh. Ang tinuro ko sa kanya, dasal pang depensa. Kung ganun po, saan niya po nakuha yung kakayahan na yun? Yan ang aalamin ko sa kanya mamaya. Teka, nasa na pala yun? Pag-uusap ng dalawa. Tumayo si Mang Nasyo at tinignan sa bintana si Miguel. Nakita itong nakaupo sa putol na puno habang pinapakain ang mga manok. Bumaba ang matanda upang kausapin ito. Miguel, pwede ba kitang kausapin? May itatanong lang sana ako. Bakit po tatang? Ano po yun? Totoo ba yung sinabi ng ate Mirna mo? Yung alin po? Binalian mo daw yung isa sa mga lalaki na nakasalubong nyo doon sa bayan. Opo tatang. Kasi sinaktan nila si ate Mirna eh. Ayoko pa namang nasasaktan yung mamahal ko sa buhay. Maganda naman ang layunin mo, pero masama pa rin ang pananakit ng tao. Paano mong nagawa yun? Inusal ko lang po yung mga dasal na binigay nyo. Tapos naramdaman ko na lang po, bumigat yung katawan ko eh. Tapos nung hinawakan ko yung kamay ng lalaki, naramdaman ko po na parang wala siyang lakas. Kaya simple lang para sa akin na pilipitin yung kamay ng taong yun. Yung mga dasal na itinuro ko sa'yo ay pangdepensa lang. Wala naman doon na magbibigay sa'yo ng lakas eh. Hindi ko po alam, pero yun po kasi yung nangyari. Hayaan mo na nga. Ang importante ligtas kayong nakauwi ng ate mo. Sige na, pumasok ka na sa bahay. Maglinis ng katawan. Nagulo ang isip ng Mang Nasyo kung paanong nangyari ang bagay na yun. Kaya kinagabihan, pinag-aralan nito ng husto ang mga libreta at aklat sa medalyon na ibinigay kay Miguel. At dito niya natuklasan na maaari ngang palakasin ng taong may tanga ng medalyon gamit ang tamang dasal. Dito nalinawan si Mang Nasyo tungkol sa abilidad ni Miguel. Mas lalo pa nitong naunawaan ang mga bagay-bagay tungkol sa isang bertudes. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa ipatawag siya ng isang parokyano
dahil may kakilala itong nais magpagamot. Kaso nga lang may kalayuan ito at hindi niya pwedeng iwanan si Miguel kay Mirna dahil abala ito sa negosyo. Isasama kita sa pupuntahan ko, pero ipangako mo sa akin na magpapakabait ka. Opo, Tatang. Magpapakabait po ako. Pero saan po ba tayo pupunta? Sa malayong bayan. May gagamutin lang ako doon. Pagkatapos ay babalik din tayo kagad. Sige po, Tatang. Gusto ko rin po kayong makitang nanggagamot eh. Nang araw na yon ay umalis ang dalawa papunta sa lugar ng pasyente. Pagdating, kagad sinimula ng matanda ang panggagamot. Nanatiling nakaupo sa sulok si Miguel habang pinapanood ang ginagawa ni Mang Nasyo. Nasa kalagitnaan na sila ng gamutan nang biglang may dumating na hindi kilalang tao. Bigla nitong itinulak si Mang Nasyo dahilan para matumba ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Miguel dahil biglang naglabas ng baril ang lalaki. Walang pagdadalawang isip na binaril ang matanda. Alam ni Miguel na tinamaan si Mang Nasyo dahil nakita nito ang pagkibo ng katawan. Nagsigawan ang mga tao sa loob at ang ilan nagsipagtakbuhan. Naiwan sa loob ng tahanan silang tatlo ng matanda. Anong kasalanan sa'yo ni Tatang Nasyo? Bakit mo siya binaril? Inakala nitong patay na ang matanda dahil hindi na kumikilos. Samantalang ang lalaki naman sa halip na sumagot, naglakad palabas ng bahay. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakakbang palabas ng pintuan, bigla siyang hinila ni Miguel. Tumilapon ang lalaki sa sahig. Dahil sa galit muli nitong binunot ang baril at tinutok kay Miguel. Huwag kang makikialam ha, kung ayaw mong sumunod sa matandang yan. Asawa ko ang ginagamot niya at wala siyang paintulot mula sa akin para gawin yun. Wika ng lalaki habang tumatayo. Hindi naman natinag sa kinakatayuan si Miguel. Nang makabangon na ay nilapitan nito ang binata, akmang hahampasin nang biglang magsalita si Mang Nasyo. Wag na wag mong malapatan ng kamay ang batang yan. Kung hindi, sasamain ka. Nagulat ang lalaki at napalingon sa matanda. Alam nito na napatay niya si Mang Nasyo nang barilin niya sa dibdib. Ano? Paano ko nakaligtas? Hindi yan ang dapat mong itanong. Kung hindi, paano kang makakaligtas sa oras na galawin mo ang paslit na yan? Hindi mo ako mapipigilan, tanda. Nasa loob ka ng pamamahay ko at maaari kitang patayin. Ay nako, sinubukan mo na, hindi ba? Ano nangyari? Bakit nakatayo pa rin ako? Wika namang Nasyo, na lalong nagpairita sa lalaki. Talagang hinahamon mo ko, no? Pwes tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Matandang albularyo, uunahin kong patayin ang batang to. Pinaputokan ng lalaki si Miguel. Bumulagta ang paslit. Hindi na muling kumilos. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Mang Nasyo. Lalo pa nang makita nito na wala ng malay ang bata. Hindi ito makatayo sa kanyang kinauupuan. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa. Sinisisi ng matanda ang sarili dahil sinama niya ang paslit sa lugar na yon. Siguro naman, matututunan mo na ang pinakamahalagang leksyon, tanda. Huwag tawag kang manghihimasok sa buhay, lalong-lalo na kung wala kang permiso. Tumutulong lang ako. Humingi sa akin ng tulong ang asawa mo dahil sa iniinda niyang sakit. Pero ito ang naging kapalit ng pagtulong. Nawala ang kaisa-isa kong kayamanan. Kung gusto mo, pwede ka namang sumunod sa kanya eh. Total matanda ka na. Para makapagpahinga ka na sa masirable mong buhay. Ibinaling ng lalaki ang baril kay Mang Nasyo. Ipinikit na lang ng matanda ang mga mata
Dinama ang napakalamig na bakal sa kanyang noo. Ipapaputok na sana ng lalaki ang baril. Nagsalita si Miguel. Umalis ka sa harapan ng tatang ko. Walang niya ka. Tinutulungan na nga namin yung asawa mo, ganyan ka pa. Hindi ko alam kung paano ka nakaligtas sa bala ko. Pero sa ikalawang pagkakataon, sisiguraduhin ko na pareho kayo mapaparusahan sa panghihimasok sa aming tahanan. Hindi nagawang iputok ng lalaki ang baril kay Tatang Nasyo. Bigla itong dinamba ni Miguel. Pilit inaalis ng lalaki ang bata mula sa pagkakakapit. Hanggang sa matalisod ang lalaki sa paanan ng upuan. Tumama ang ulo ni Miguel sa matigas na bagay, dahilan para mawalan ito ng malay. Muling tumayo ang lalaki. Nilapitan ang paslit at pinagsisipa ito. Walang iya ka. Papatayin mo talaga ako. Pwes unahan na kita. Patuloy na binugbog ng lalaki si Miguel. Ngunit wala pa rin itong malay. Hindi naman makalis si Mang Nasyo sa kinaupuan. Hindi nito alam ang gagawin. Nang mga sandaling iyon gulong-gulo ang isipan ng matanda. Hindi alam kung ano ang uunahing iligtas. Ang sarili o si Miguel. Hanggang sa nagbalik ang lahat ng alaala. Simula ng araw na napulot niya si Miguel. Hanggang sa kasalukuyan. Lahat ng masasayang alaala ay dumaan sa isip ni Mang Nasyo. Hindi niya namalayan. Unti-unti na siyang tumatayo. Naglalakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Hinawakan niya ito sa balikat at sinuntok sa tagiliran. Namilipit ang lalaki hanggang sa mapaluhod. Kinuha ng matanda si Miguel at dinala sa ligtas na lugar. Sa kasamaang palad, nasa tabi ng lalaki ang baril, kaya nagawa niya itong pulutin. Pinagbabaril si Mang Nasyo. Dahil sa taglay na malakas na kabal, hindi tumatalab ang bala. Kaso nga lang dahil mahina na ang pangangatawan, hindi na nito kayang panatiliin ang sariling proteksyon. Alam ng matanda na sa isang maliit na pagkakamali ay maaari niyang ikamatay. Inilapag nito ng marahan si Miguel sa isang upuan at muling hinarap ang lalaki. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Nag-usal ito ng mga dasal pang tigalpo. Ibinato sa kalaban. Napahawak ito sa ulo at unti-unting lumalabas ang dugo mula sa ilong. Napapasigaw ito sa sobrang sakit. Ngunit biglang nakaramdam ng matinding panghihina ang matanda. Kaya nabitawan nito ang pagkakahawak sa kaluluwa ng lalaki. Nakaligtas ito mula sa tigalpo. Dali-daling dinampot ang barel at kinalabit. Mabuti na lang at wala na itong bala. Ibinato ng lalaki ang baril. Pinagtatadyakan si Mang Nasyo. Dahil dito ay nagising si Miguel. Nakita ang matandang nakayakap sa kanya. Napatingin ito sa lalaki na noon ay nakangiti ng nakakaloko habang masayang binubugbog ang matanda. Mula sa tagiliran ni Mang Nasyo, inilusot ni Miguel ang kamay. Sinalo ang paa ng lalaki sabay tulak nito palayo. Nagulat ito. Ang buong akala ay patay na si Miguel. Paano kang nabuhay? 6 na bala yung binitawan ko sa katawan mo ah. Hindi ko rin alam eh. Pero sa palagay ko, hindi mo na kailangan malaman. Wika ng paslit sabay takbo sa kinaroroonan ng lalaki. Isang malakas sa sipa ang binigay ni Miguel. Tumama sa dibdib ng lalaki ang kanyang paa. Dahilan para mabali ang tadyang. Hindi pa nakontento si Miguel. Paulit-ulit na sinuntok. Nalagas ang ngipin ng lalaki hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Dali-dali nitong pinuntahan si Mang Nasyo na nooy nangihina. Hindi alam ni Miguel ang gagawin, kaya humingi ito ng tulong sa mga tao. Napagtanto ng mga ito na tapos na ang kaguluhan, kaya muli silang pumasok. Nakita ang lalaking sumugod na wala ng malay
at halos hindi na makilala sa dami ng pinsalang natamo. Tinanong ng mga ito kung sino ang may gawa, ngunit hindi na nagsalita si Miguel. Pinagtuunan ng pansin si Mang Nasyo na noon ay hirap na hirap ng huminga. Inalalayan nila ang matanda para dalhin sa pagamutan. Maswerteng naagapan ang mga pinsala. Nakahinga ng maluwag si Miguel dahil inakala nitong mamamatay na ang taong itinuring na ama. Lumipas ang ilang araw. Nakauwi na ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nagretiro sa panggagamot si Mang Nasyo. Para kay Miguel, ayaw niyang mawala ang legasiya ng matanda. Kaya pinagpatuloy nito ang pag-aaral sa lihim na karunungan. Sinundan ang yapak ng matanda. Walang nagawa si Mang Nasyo dahil ito ang gusto ng paslit. Kaya naman sinuportahan na lamang. Sa paglipas ng mga taon, nagawang pagsabayin ng binata ang pag-aaral at panggagamot. Hanggang sa matapos ng sekundarya, huminto sa pag-aaral si Miguel. Itinoon ang pansin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kasalukuyan, wala na si Tatang Nasyo. Patuloy pa ring nabubuhay ang legasiya sa katauhan ni Miguel. Kinilala sa kanilang lugar na Batang Bertudes. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa Kapitan Berdugo. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Budoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Naninirahan sa isang payapang barangay itong si Egay, kasama ang lolo dominador na kapitan ng lugar. Kung titignan ay pangkaraniwang tao lang ito, ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na may natatanging kakayahan ng matanda na ang mga nakakakilala lang sa kanya ang may alam. Ito ang naging dahilan kung bakit siya iginagalang sa barangay. Bago maging pinuno dati itong kinakatakutang rebelde. Sinasabi na siya ang berdugo ng kanilang pangkat noong aktibo pa ito. Ngunit kalaunan, nagpa siyang manahimik at sumuko sa pamahalaan. At dahil sa reputasyon, itinalaga ito ng kanilang munisipyo bilang kapitan ng Sitio Laot. Dito'y pinamalas ni Mang Dominador ang kakaibang kakayahan. Bago naging mapayapang lugar ang Sitio Laot, naging pugad din ito ng mga taong halang ang kaluluwa. Mga tulisan, mga mandarambong. Ginamitan man ni Mang Dominador ng kamay na bakal ang mga masasamang loob. Tinugis niya ang mga ito hanggang sa wala nang matira. Ang ilan ay piniling umalis sa lugar. Ang iba ay nagmatigas at namatay. Bagaman nagawa nitong talunin ang tulisan, isang matandang babae ang hindi magawang kalabanin. Ito ay walang iba kung hindi si Aling Dadang. Nakatira ang matanda sa pinakadulo ng sityo. Wala nang nagpupunta sa bahaging iyon dahil masukal na gubat ang nakapaligid at medyo matarik ang daanan. Wala namang ginagawa ang matanda, ngunit kadalasan ito ang sinisisi ng mga tao sa tuwing nagkakasakit. Matagal ng sakit ng ulo ang matanda, kaso nga lang walang magawa si Mang Dominador. Walang sapat na pruweba para patunayan ang mga bintang tungkol dito. Halos 3 beses kada linggo, nakakatanggap ng reklamo ang kapitan pero walang magawa dahil hindi malapitan ang matanda. Bagaman may kaalaman sa lihim na karunungan, may kahinaan si Mang Dominador. Ito ang kapangyarihan ng isang mangkukulam. Mukhang problemado ka na naman, Kapitan, ha? Dahil ba to sa reklamo kanina? Tama ka, Egay.
Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. At kapag wala naman akong aksyon, mawawala ang kumpiyansa ng mga tao sa akin. Totoo po yan, Kapitan. Pero wala naman tayo magagawa. Wala naman silang katibayan na si Aling Dadang nga ang may gawa ng sakit nila. Yun na nga, Egay. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa mga tao. Dahil baka isipin nila, binibigyan ko ng proteksyon ng matanda. Isang paraan lang ang naisip ko, Kapitan. Pero hindi ako sigurado kung uubra. Bakit hindi natin subukan kausapin si Aling Dadang? Nababaliw ka na ba? Oo, may kaalaman ako sa lihim na karunungan, pero hindi nun saklawang kakayahan ng mga mangkukulam. Sa totoo lang, natatakot ako sa posibleng mangyari. Hindi ko akalain na may kinakatakutan din pala ang kapitan ng Sitio Laut. Pero wala naman tayong gagawin, di ba? Makikipag-usap lang tayo sa kanya. Paano kung hindi umayon sa atin ang panahon? Anong gagawin mo? Hindi naman siguro mangyayari yun, Kapitan. Diplomatikong tao siguro si Aling Dadang. Sana nga lang. Ito na lang ang natatangi natin paraan, Egay. Siguro wala namang mawawala kung susubukan natin. Yan nga din ang sinasabi ko sa iyo, Kapitan. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, ikaw ang ipapain ko sa mangkukulam na yon. Ideya mo to. Dapat lang samahan mo ko. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Budoy. Narinig nito ang huling bahagi ng usapan ng dalawa. Narinig ko may pupuntahan daw po kayo, Lolo. Pwede ba akong sumama? Wala kasi akong magawa sa bahay. Hindi, Budoy. Hindi ka pwedeng sumama sa lugar na yon, masyadong delikado. Kaya ko naman po ang sarili ko, Lolo. Kung kakailanganing tumakbo, di tatakbo po ako. Hindi pa rin pumayag si Mang Dominador. Huwag matigas ang ulo, Budoy. Masyadong delikado ang gagawin namin. Alam kong kaya mo na, pero hindi ka pa rin pwedeng sumama. Sige na po, Lolo, malay mo. Makatulong ako sa inyo, di ba? Huwag ka na makulit, Budoy. Mamaya mapikon pa ang lolo mo Ikaw pa mapagbalingan niya ng galit. Sige na nga, dito na lang ako sa tanggapan nyo habang wala kayo. Ako muna yung haharap sa mga taong magpupunta. Palis na sana ang dalawa. Ngunit tila nagbago ang isip ng Mang Dominador sa sinabi ng apo. Teka, hindi na. Isara mo tong tanggapan. Dali mo yung itak mo at sumama ka sa amin. Kung ikaw ang maiiwan dito, baka kung anong kalokohan na naman ang gagawin mo. Natawa na lang si Egay. Naalala nito nang minsang may nagpunta sa tanggapan ng kapitan. Si Budoy ang humarap dahil nagkataong wala ang matanda. Dumalo sa pagpupulong sa bayan. Pinagantay ng binata ng halos 2 oras ang tao. Samantalang alam nito na gagabihin si Mang Dominador sa pag-uwi. Kinabukasan, nakatanggap ng reklamo ang kapitan tungkol sa ginawa ni Budoy. Kaya naman simula noon, hindi na ito pinagkatiwalaan ng matanda sa kanyang tanggapan. Habang nasa daan, panay ang tanong ni Budoy. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Dominador at Egay. Hanggang sa mapansin ng binata ang daang tinatahak nila, papunta sa tahanan ng mangkukulam na si Aling Dadang. Teka, parang pupunta tayo kay Aling Dadang Lo, anong gagawin natin dun? Ito ang dahilan kung bakit ayaw kitang isama. Bukod sa napakaingay mo, hindi ka mapirme. Ay nako, manahimik ka na nga. Ilang minuto pa, natanaw na nila ang bakuran ni Aling Dadang. Tila alam nito na parating si Mang Dominador. Nakatayo ang matanda sa mismong pasukan ng bakuran. Kapitan, ay anong ginagawa nyo dito? Huwag mo sabihin naliligaw ka lang. Hindi po, Aling Dadang. May sadya po kami sa iyo kung maaari po sana,
Pag-usapan natin sa loob ng inyong tahanan. Sigurado ka bang gusto mong pumasok sa bakuran ko, Dominador? Hindi kaya nilalamon ka ng iyong probisyon? Hindi naman po sa ganon, Aling Dadang. Naparito po ako dahil sa hinanaing ng mga tao. Na ano? Ako ang dahilan ng pagkakasakit nila. Ikaw naman, kaagad naniniwala. Yun na nga po ang sadya ko sa inyo. Dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao hanggat wala akong kumpirmasyon na galing sa inyo. Kumpirmasyon na galing sa akin. Paano kung sasabihin yan? At saka, kung sabihin ko man, na ako nga ang may gawa ng lahat ng pagkakasakit ng mga tao. May magagawa ka ba? Natigilan si Mang Dominador dahil sa sinabi ni Aling Dadang. Hindi nito alam kung ano ang isasagot. Laking gulat ng dalawang nakakatanda nang biglang magsalita si Budoy. Alam ko po, hindi ako dapat makisali sa usapan nyo. Pero gusto ko lang sanang iparating na maraming tao nagdurusa dahil sa mga sakit. Kung kayo man po ang may gawa nito, nakikiusap po kami na alisin nyo na. Nanlaki ang mga mata ni Aling Dadang. Hindi nito akalain na magkakaroon ng lakas ng lobang binata na magsalita ng ganon sa kanya. Kilala mo ko, hindi ba? Alam mo ba kung anong kaya kong gawin? Opo, ginagalang ko po kayo dahil doon kaya nakikiusap po ako. Tanggalin nyo na po yung mga sumpa sa tao. Nakakagulat. Isang dating pusyakal na kagaya mo, Dominador. Magkakaroon ng apo na marunong makiusap. Ipagpaumanhin nyo, hindi ko magagawang tanggalin ang sakit ng mga tao. Pero bakit naman po, Aling Dadang? Kayo po ang naglagay nun. Siguro naman may magagawa kayo. Yun ang paniniwala ng karamihan. Pero nagsiyasat ka ba ng mabuti, Kapitan? Wala po kaming ibang maisip na maaaring gumawa ng ganon kung hindi kayo. Hindi porket mangkukulam ako, magagawa ko ng magbigay ng sakit sa mga tao. Pero sige, dahil nakiusap ang apo mo ng maayos, bukas ng umaga dadalaw ako sa tanggapan. Papuntahin mo ang lahat ng may sakit. Titignan ko kung anong magagawa ko. Matapos ang pag-uusap, muling bumaba ng kabesera si Mang Dominador. Laking pasasalamat ng matanda dahil walang nangyaring hindi kanais-nais sa pagbisita nila sa bahay ng mangkukulam. Abot langit ang kaba ni Mang Dominador ng mga sandaling iyon. Alam niya sa sarili, hindi sapat ang kakayahan para ipagtanggol si Budoy. Alam mo bang napakadelikado ng ginawa mo kanina? Hindi ka nag-iisip. Mapanganib ang matandang yon. Basta-basta ka nalang nagsasalita. Alam ko naman po yun, Lolo. Kaso lang kung hindi natin siya papakiusapan, wala tayong mapapala. Siguro maswerte lang po talaga ako. Nagawa nating mapapayag si Aling Dadang. Hindi naman siya ganun nakakatakot, Lolo eh. Para siyang pangkaraniwang matandang babae. Hindi mo pa alam kung ano ang magagawa ng matandang yon. 10 taon ang nakakaraan. Isang malaking kaguluhan ang lumantad dahil sa pananakop ng mga rebelde. Rebelde, hindi po ba? Dati kayong rebelde? Oo, apo. Ako mismo ang nakasaksi kung paanong tinalo ni Aling Dadang ang mga kasama ko. Kaya gano'n na lang ang takot ko sa matandang yun. Lo, matagal na panahon na po yun. At sigurado kung may dahilan si Aling Dadang kung bakit niya ginawa yun. Tama ka. Perwisyo ang idinulot namin noon hindi lang sa baryong ito,
kundi maging sa mga karatig lugar. Ang pagkatalong iyon ang siyang nagbigay sa akin ng sapat na dahilan para masabing hindi tama ang ginagawa ko. Kaya nagpa siya ako magbalik loob. Kung ganun, Lolo, alam mo pala na hindi masama si Aling Dadang eh. Bakit hindi mo sabihin sa mga tao? Hindi ganun kadali. Mahirap paniwalain ng mga tao, lalo pat alam nilang mangkukulam si Aling Dadang. Para sa kanila, walang mabuting gagawin ng mga kagaya niya. Hindi po ba sinabi niyo na siyang tumalo sa mga rebelde? Hindi ba alam ng mga tao yon? Hindi, Budoy. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. Itinago ni Aling Dadang ang lahat. Hindi ko alam kung anong dahilan pero sa palagay ko mas makakabuti yon. Lubusang nalinawan si Budoy kung bakit gano'n na lang ang takot ng kapitan sa mangkukulam. Bagaman nagtataglay ito ng hindi masukat na lakas, hindi na pag-aralan ng matanda kung paanong makipaglaban sa kagaya ni Aling Dadang. Kinabukasan maaga pa lang ay napakarami ng may sakit na pumunta sa tanggapan ng kapitan. Wala pa si Aling Dadang ng mga oras na yun. Ito na ba ang lahat ng may sakit sa lugar natin, Egay? Opo, Kapitan. Inikot ko ang barangay kagabi. Ang ilan sa mga tandod natin ay nagpunta sa mga karatig baryo para ipagbigay alam sa mga tao doon ng gamutan. Mabuti naman, pero teka. Sinabi mo sa kanila ang tungkol kay Aling Dadang? Siyempre hindi po. Sa palagay nyo magsisipagpunta ng mga yan kung sakaling sinabi ko. Pero wawakasan ko ngayong araw ang takot ng mga tao sa kanya. Sandali lang, wala pa rin ba si Aling Dadang? Yan nga ang hindi ko alam, Kapitan eh. Pero teka, sino ang kausap ng apo niyo doon? Napalingon si Mang Dominador sa direksyong itinuro niya. Nakita nitong may kausap si Budoy. Isang babae na halos kasing edad ni Aling Dadang, pero iba ang kasuotan nito. Taliwas sa nakita nilang anyo ng mangkukulam. Nakabihis ng maayos ang matanda. Nakatali ang puting buhok at may hawak na tungkod na gawa sa itim na kahoy. Teka, sandali lang. Si Aling Dadang ang babae yan eh. Po, paano mo nasabi, Kapitan? Maniwala ka sa akin. Kilala ko ang tungkod na hawak niya. Halika, lapitan natin sila. Dali-daling naglakad si Mang Dominador palapit sa binata. Kinausap si Aling Dadang. Magandang umaga, Aling Dadang. Mabuti at nakarating kayo ng ligtas. Nag-aantay na po ang mga tao. Alam ko, Kapitan. Sinabi na sa akin ng apo mo. Salamat, Budoy ha. Halika, simulan na natin ang gamutan. Kapitan, papilahin mo isa-isa mga tao. Unahin ang pinakamalala. Naupo ito sa pinakagitna ng bakuran at doon isinagawa ang panggagamot. Napag-alaman ni Aling Dadang na hindi kulam ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao kung hindi mas malakas na kapangyarihan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Dadang? Anong mas malakas na kapangyarihan? Batay sa obserbasyon ko, may mga insektong lumalabas sa katawan ng mga pasyente. Nakampante ang gumawa nito sa kanila dahil hindi niya inagapan ng panggagamot ko. Pero hindi malayong malalaman niya ito at babalik pa siya para hanapin kung sino ang kumontra sa ginawa niya. Kung ganun po, hindi paligtas sa mga tao sa baryo. Hindi sila maaapektuhan ng gagawin ng mambabarang dahil ako ang pinupuntirya niya. At dito ko kinakailangan ng tulong mo, Kapitan. Tulong ko? Naku, Aling Dadang, alam kong wala kang kaalaman sa mga dasal pang kumbate na maaaring ipanlaban sa atake ng mga barang. Kaya pumunta ka sa tahanan. Tuturuan kita ng ilan sa mga nalalaman ko. Matapos ang gamutan ng araw na yun, sinabi nito ang totoo sa mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala
na ang pinagbibintangan nilang mangkukulam ay siya palang tumulong sa kanila. Maging si Mang Dominador, hindi inasahang ganong kalakas ang kapangyarihan ni Aling Dadang. Mahigit 100 tao ang ginamot niya sa loob ng isang araw. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Aling Dadang, nagpunta si Mang Dominador sa tahanan nito upang matuto na madasal. Pangungunahan na kita, Kapitan. Hindi madali ang pagdadaanan mo. Maaring magkaroon ng komplikasyon sa iyong espiritual na lakas, lalo pat hindi ka na ganong kabata. Naku medyo delikado pala ang gagawin mo. Parang kinakabahan na ako niya na. Nandito ka na. Ngayon ka pa atras. Naku, ano ba tong pinasa ko? Siya, sige. Paano ako magsisimula? Tanong ng kapitan. Inilapag ni Aling Dadang ang ilang aklat sa harapan nito at hinayaang basahin ng bawat pahina. Kailangan mong maunawaan ang lahat ng nakasaad sa aklat na yan. Nang sa ganon, hindi ka mahirapan sa susunod dating leksyon. Sige na, basahin mo na yan, maiwan muna kita. Ginugol ni Mang Dominador ang buong araw sa pagbabasa lang ng mga aklat. Kaso nga lang padilim na ng mga oras na yon, kaya sinabihan nito ng matanda na bumalik kinabukasan. Sumunod si Mang Dominador at sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis niyang natutunan ang mga dasal na itinuro ng matanda. Kahit papano merong ideya si Mang Dominador sa salitang Latin at kung paano itong banggitin ng maayos. Sa tuwing nasa tahanan, napapansin ni Budoy na panay ang bulong ng matanda. Bagaman hindi ito naririnig, nababahala ang binata dahil baka nasisiraan na ng bait si Mang Dominador. May kasamang kumpas ng kamay ang mga dasal at sa tuwing uusalin niya ito ay siya ring pagkumpas ng mga daliri. Sinabi ni Bugoy kay Egay ang lahat. Maging ito ay walang alam sa ginagawa ng kapitan, kaya naman nagtataka ito kung ano ang nangyayari. Halos hindi na makausap ang matanda dahil mas madalas itong nag-iisa kaysa makisalamuha sa mga kagawad at mga tanod. Napabayaan na nito ang obligasyon sa barangay dahilan para makarinig ng samot-saring reklamo. Kapitan, mukhang hindi na maganda ang nangyayari. Ang dami nating natatanggap na reklamo. Hindi na daw kayo nakakausap sa tanggapan. Palagi daw kayong wala. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Naghahanda sa mas malaking unos, Egay. Sa ngayon kayo na muna ang bahala sa baryo. Huwag kang mag-alala dahil kapag natapos na ang lahat ng ito, mas mapaglilingkuran ko ng mabuti ang ating mga kababaryo. Sana lang maganda ang kantungan ng ginagawa mo, Kapitan. Natatakot ako na baka sa bandang huli, mawala ng tiwala sa inyo mga tao. Maunawaan din nila ang ginagawa ko, Egay. Sige na, iwan mo muna ako mag-isa. Tumaas ang boses ni Mang Dominador, kaya dali-dali na nitong iniwan ang tanod. Sa kabila ng mga narinig, hindi pa rin huminto ang matanda sa pagsasanay hanggang sa maperpekto niya ang mga dasal at nagawa itong paganahin. Sa kauna-unahang pagkakataon, mismong si Aling Dadang ang sumubok sa kanya. Sinubukan ng matanda na taniman ng sakit si Mang Dominador na kaagad nitong nakontra. Magaling! At nagawa mo ng matukoy ang pinagkaiba ng malakas na kumbate sa mahina. Masasabi kong handa ka na. Ang totoo, hindi ko inaasahan na makakarating ka sa antas na ito. Pero heto ka ngayon, halos magkapantay na ang ating kaalaman. Pero pakiusap ko lang sa'yo, Dominador. Wag na wag mo itong gagamitin para manakit ng tao. Wag mo nang ulitin ang pagkakamali mo. Maraming salamat po, Aling Dadang.
Huwag po kayo mag-alala. Wala sa bokabularyo ko ang paggamit ng mga itinuro nyo upang manakit ng kapwa. Mabuti naman kung ganon. Alam kong may isa kang salita, kaya malaki ang tiwala ko sa iyo. Ngayon tapos na ang pagsasanay mo sa akin. Balikan mo ang iyong tungkulin. Alam kong napabayaan mo na ang baryo. Tama po kayo, Aling Dadang. Babawi ako sa mga tao. Sige po, magkita na lang tayo sa susunod na araw. Matapos ang pakikipag-usap, masayang umuwi si Mang Dominador. Pakiramdam nito, tila na nung balik ang kanyang kabataan, lalo pa nang matutunan na nito ang mga aral na ibinigay ni Aling Dadang. Gaya ng sinabi ni Mang Dominador, binawi nito ang pagkukulang sa mga taga-baryo. Nagpasalamat naman ang mga ito. Nagbalik na sa wisyo ang kanilang kapitan, pero kasabay ng malakas sa kapangyarihang nakamtan ni Mang Dominador ang pagdating ng hindi inaasahang pagsubok. Isang umaga habang naglalakad papunta sa tanggapan, nakasalubong nito ang isa sa mga kasamahang tanod. Pawis na tila may kung sinong humahabol. O Emong, bakit ka umahangos? Anong nangyari? Kapitan, si Egay po mukhang naingkanto. Namamaga po yung mukha eh. Nasaan siya ngayon? Nasa bahay po nila, namimilipit sa sakit. Mukhang kailangan nga ng tulong, Kapitan. Halika, samahan mo ako sa bahay nila. Ano ba naman kasing ginawa ng taong yon? Magkasama kami kagabi. Nag-inuman tapos kanina umaga. Ganun ang nangyari sa kanya. Mukhang duda ako sa mga nangyayari. Halika, bilisan mo, Emong. Pagdating sa tahanan ni Egay, dinig ang sigaw mula sa bakuran. Dali-daling pumasok ang matanda at nakita ang dugoang tanod. Buko, hindi ko na kayang sakit. Nakaramdam ng awa si Dominador sa kalagayan ng tanod. Hinawakan niya ang pulso ni Egay. Naramdaman ang kakaibang presensya. Ito ang unang beses na nakaengkwentro ni Dominador ang ganong puwersa. Isang itim na enerhiya ang bumabalot sa katawan ni Egay at hindi alam ni Dominador kung paano itong tatanggalin. Kakailanganin ko ang tulong ng isang tao. Emong, puntahan mo si Budoy. Sabihin mo sunduin si Aling Dadang. Si Aling Dadang? Tama po ba narinig ko, Kapitan? Oo, si Aling Dadang. Bilisan mo na, wala na tayong oras. Natatakot ang mga tanod sa tuwing magtataas ng boses ang matanda. Alam nila na galit na ito. Dali-daling tumakbo si Emong papunta sa bahay ni Mang Dominador upang sunduin si Budoy. Hindi na nagtanong pa ang binata. Kaagad pinuntahan si Aling Dadang. Aling Dadang, pinapasundo po kayo ni Lolo. Mukhang may malaking problema eh. Kailangan po yung tulong nyo. Alam kong darating ang araw na ito. Medyo nahuli lang siya sa pagsabi. Halika na. Nakahanda na ako. Po, alam niyo po mangyayari to? Bakit hindi niyo na lang po pinuntahan si Lolo? Hanggat hindi siya humihingi ng tulong, hindi ako pupunta. Malay ko ba? Baka kaya niya mag-isa. Pero mukhang hindi po eh. Halina po kayo. Kailangan ni Lolo ang tulong niyo. Dali-daling naglakad ang matanda. Alam nito na seryoso ang sitwasyon. Sinabihan ni Aling Dadang ang kapitan na tawagin siya sa oras na maramdaman ang partikular na enerhiya. Pagdating sa tahanan ni Egay, kaagad nitong kinausap ang kapitan. Mukhang napaaga ang pagdating ng kalapan. Tama ho kayo. Ang enerhiyang nararamdaman ko sa katawan ni Egay ay gaya ng pinaramdam mo sa akin noon. Nangangahulugan lang na nandito siya. Sabi ko sa'yo noon,
Hindi na natin maiiwasan ka. Hahanapin na mambabarang ang taong bumagsak sa kanyang sumpa. Alam ko na hindi ito magiging madali, pero sigurado kung handa ka na. Handa na ho ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pinagsama mong kakayahan sa pisikal at espiritual na kumbate, magagawa mong talunin ang mambabarang. Hindi po ako sigurado. Pero kung wala nang ibang paraan para mailigtas si Egay, gagawin ko. Huwag mong alalahanin si Egay. Ako nang bahala sa kanya. Ang kailangan mong pagandaan, sa oras na mahuli natin ang mambabarang, yun na ang simula ng laban niya. Ngayon magkarga ka na. Pagsisimula na akong hulihin ang mambabarang. Hinarap ni Aling Dadang si Egay. Nagsimulang mag-usal na mga dasal panghuli. At tila nag-aantay naman ng kalaban, kaya mabilis niyang nakuha. Mukhang matagal mo na akong inaantay. Hannibal! Hindi ko inakalang ikaw pala ang bumasag sa sumpang binigay ko sa mga taga-baryo. Dapat lang nilang matikman ang ganong parusa. Sisihin nila ang namumuno kung hindi dahil sa kanya. Malamang malaya pa akong nakakapaglakad. Kasalanan mo kung bakit ka naputulan ng paa, Hannibal. Isang tao lang ang may kasalanan sa'yo kaya Hindi na naituloy ni Aling Dadang ang sasabihin. Inawat ito ni Mang Dominador. Ako ang hinahanap ng taong to. Kaya ako ang harap sa kanya. Umatras ka, Aling Dadang. sigurado ka ba, Dominador? Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na kaya ko siyang talunin, kaya ipaubaya mo sa akin ang laban. Kung ganon, sayong-sayo na. Tumayo ang kapitan sa tabi ni Egay. Hinawakan ang kalingkingan. Gaya ng itinuro ni Aling Dadang, nagbitaw ang matanda na mga dasal na pangparusa. Sa palagay mo, mapapatay ako ng mga simpleng dasal. Nagkakamali ka. Ito ba ang pinagmamalaki mo? Hindi ba't ikaw ang kapitan ng baryo? Ang kinakatakutang pusakal at berdugo. Bakit ibang presensya ang nararamdaman ko? Nasaan ang malademonyo mong pagkatao? Matagal ko nang iwinaksi ang katauang yon. Kasabay ng pagbitaw ko bilang rebelde. Kinalimutan ko na ang nakaraan. Ibang tao ang kaharap mo ngayon. Hindi na mabubura sa isip ng mga taong nakakakilala sa iyo ang nakaraan. Kaya kahit anong gawin mo, babalik at babalik ka sa dati mong katauhan. Kung sakaling papatay man uli ako, sisiguraduhin kong sa makatarungan na paraan. Makatarungan na paraan? Nagpapatawa ka ba? Nasaan ang katarungan sa pagpatay? Nagiging makatarungan ang pagpaslang kung ipapataw mo ito bilang parusa sa mga taong kagaya mo. Lingid sa kaalaman ni Hannibal na hindi lang basta pang parusang dasal ang binitawan ng kapitan. Isa itong makapangyarihan at nakakamatay na kombinasyon ng kaalaman mula kay Aling Dadang at ng sarili niyang kakayahan. Isang mahinang tapik sa bandang leg ni Egay ang ginawa ng kapitan, dahilan para tuluyang mangisay ang katawan nito. Napasigaw ang nakasanib hanggang sa unti-unting mawala ng tinig. Nasaksihan ni Budoy ang kakayahan ay pinamalas ng matanda. Ito ang naging simula ng tuluyang pagbabago ng kanilang buhay. Lumaganap sa buong baryo ang ginawa ng kapitan. Namangha ang mga tao dahil meron siyang kakayahan na manggamot. Dahil kay Aling Dadang, tuluyang niyakap ni Mang Dominador ang pagiging manggagamot. Maging si Budoy,
hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng kapalaran ng matanda. Matapos ang kaganapang iyon, tuluyang nawala si Aling Dadang. Walang nakakaalam kung saan nagpunta. Maging ang kanyang lumang bahay, tila naglaho ng walang bakas. Bagaman biglaan ang lahat ng kaganapan, naging masaya ang kapitan sa kinalabasan ng kapalaran. Sa kasalukuyan, bagaman wala na ang matanda, ipinagpatuloy ni Budoy ang gawain ni Mang Dominador bilang kapitan ng Sitio Laot. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from likha, merchandise, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog, o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yung dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa likha merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng likha merchandise.